At matagal nating nakakasama, walang iba o hindi si Ka-Eric Celes. Hindi ako kakanta ng sausage at banana, ha? Thank you, ha? Sa dinami-daming kanta, sausage at banana talaga ang pinili niyan. Mahilig sa banana daw siya. Ayos, ayos. Mga kababayan, Japayuki na sabi ni tatay. I will not go longer. Simple lang po ang aking i-deliver na mensaheng ito. Ang pagkukunwari ni Marcos na siya ang tagapagligtas ng Pilipinas sa korupsyon ay isang malaking kalokohan at katarantaduhan. Sapagkat ang totoo, siya ang mastermind. Siya ang punong salaring kriminal. At yan ay dapat maitatak sa isipan ng bawat Pilipino. Walang mangyayari na pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan kung hindi pinipirmahan ni Marcos ang sindikato at inistapa na budget. Walang ni singkong duling na lalabas sa pondo ng pamahalaan kung hindi si Marcos ang pumipirma ng budget. Diyan pa lang may pananagutang kriminal na si Marcos. Si Martin Romualdez, yan ang kanyang major conspirator. Ibig sabihin po, kasabwat ni Marcos ang Kongreso, lalo na si Martin Romualdez. Si Lisa Araneta, ang bayaw niyang si Martin Araneta, ito ay bahagi ng malaking isang sindikato. Ang gobyerno ni Marcos, gobyerno ng sindikato. At ang sindikato may mastermind, tama? Si Saldico, operatiba nila sa loob ng sindikato na bumaliktad. Yan ang tama. Si Martin Romualdez kasama si Lisa Araneta at ang bayaw ni Marcos at pati si Sandro Marcos involved sa isang malaking pamilyang sindikato. Yun ang tama at yun ang totoo. Kaya wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ang kongresong ito, the worst Congress to ever exist, sapagkat yan ay pinagharian ng buhaya, magnanakaw at swapang sa pondo at kapangyarihan na si Martin Romualdez. Pero there will be no Martin Romualdez kung walang Marcos na nagbibigay proteksyon at otoridad kay Martin Romualdez. Tama? There will be no Saldico kung wala si Martin Romualdez na naglagay sa kanya. Tama? At kahit anong diskarte ni Lisa Araneta at ng bayaw ni Marcos sa customs na kulang na lang, pati tamtax at mga pako ay gawing sindikato sa smuggling, sibuyas, asukal, bigas, karne ng baboy, karne ng manok, bawang, sili, kulang na lang tamtax at pako ay gawing sindikato ng pamilya ni Marcos. Si Lisa Araneta, ang kanyang asawa ni Marcos, ang kanyang anak at ang kanyang bayaw na si Martin Araneta, wala ito kung wala ang otoridad ni Marcos. Kaya dapat ang sisingilin at uunahin na palalayasin sa poder upang pati ang mga sindikato na kasama niya, like si Martin Romualdez, si Marcos mismo, ang dapat mawala sapagkat siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at otoridad para lumaganap at manatili ang sindikato sa gobyernong ito. Sa panghuli, ito na lang ang ibibigay ko. Habang nagsasalita tayo dito at naninindigan ang malubhang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno, nagdudulot ng mahigit 15 million families. Take note, 15 million families ang nagugutom araw-araw. And that is around 75 million Filipinos ang hindi makakain 3 beses sa isang araw. Pero ang tarantado at sindikato ng gobyerno nagpapasasa sa pera at salapi mula sa dugo
at pawis ng mamamayan. Kaya tama lang tawagin silang mga kriminal at dapat silang managot sa taong bayan. Maliban sa mahigit 15 milyon mga pamilyang Pilipino na nagugutom araw-araw, mayroon po tayong mahigit 4.2 milyon na mga Pilipino ang nawalan ng trabaho ngayong last quarter lamang. My goodness, 4.2 million times 5, that's around 20 million na mga Pilipinong pamilya ang walang trabaho, ang kanilang mga kamag-anak at sila ay tinatawag na mga sangkahig, sangtuka, mga kababayan. Yan ang katotohanan. At ngayon, si Marcos nagpromesa pa na bibigyan daw niya ng increase ang base pay ng mga pulis, sundalo at iba pang uniform personnel. Pero walang pera na panggagalingan sapagkat uutang pa siya ng magkano? 1.6 trillion pesos. Doon pa ang panunuhol niya kukunin sa pangungutang niya at ang magbabayad taong bayan. Ang order ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion na kinamkam nila mula sa PhilHealth, ang magbabayad taong bayan, putang ina. Ang taong bayan ba ang nagnakaw sa 60 billion? Hindi! Pero bakit tayo magbabayad? Katarantaduhan, kalukuhan, kainutilan, kabulukan ng isang gobyernong sindikato. Magnanakaw ka na at kukunin mo ang pera ng mamamayan, ipapabalik mo sa taong bayan. Anong uri ng tao ka? Buaya! Ayun, Salot! kaya ang tawag sa kanya, si Marcos ang salot sa kasalut-salutan sa lipunang Pilipino. Tama! Pinakasalot na naganap sa ating bayan. Yan ang totoo at yan ang tamang pananaw natin. Kaya ang paniningil at pagbabayad sa kanila manggagaling sa taong bayan. At sa panghuli, hindi kumo tayo ay maliit ang bilang, hindi naririnig ng taong bayan ang ating mga paninindigan at hinanaing. Ang social media, nandyan kayo, you multiply yung ating mensaheng ito at nakakaabot ito sa buong daigdig. Tama! Walang people power na naganap overnight. Ang people power pinagsusumigapan, pinagtsatsagaan, at pinupundar at pinapanday. Yun ang ginagawa natin. Bakit tayo nandito? Nagpupundar, nagpapanday, at pinubuo natin ang totoong people power. Tama! At yan ay magaganap. Hindi pa ito tapos na pagtitipon. Hindi bilang ang sukatan, kundi prinsipyo at layunin, kagaya ng ipinapakita ni Congressman Miao Kiko Barsaga. Tama! May boses, may paninindigan at malinaw para sa taong bayan. Klaro po na ang AFP at PNP kikilos lamang sila kung ang taong bayan ay tumitindig at sama-samang kumikilos upang baguhin at palitan ang nabubulok na gobyerno ng mga sindikato at kriminal na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. At yan ay magaganap. Walang makakapigil sa pagdaloy ng kasaysayan. At lahat po tayo tumayo at ating awitin ang panghuling awitin, pati ang ating mga media and social media commentators and vloggers. Please everybody, join kay Eric. Alapit po kayo, mga kababayan. At aawitin natin ang Pasko ay sumapit. Hindi. Mamaya na yun. Samahan nyo si Eric sa awiting ito na sumasalamin at sumisimbolo sa damdamin ng bawat mamamayang Pilipino. At ito ang kasaysayan na lilikhain natin sa susunod na mga panahong darating na ito. Hindi na magtatagal, naghihingalo na ang gobyernong ito ni Marcos. Sabayan niyo si Eric. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan.
kalayaan. Ang bayan sinisil, bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Everybody, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang saktal dilag, ang dimag nasang makaalpas. Pilipinas ko minumutya, pugad ng luha at dalita. Aming adhika, makita kang sakdal laya. Aming adhika, makita kang sakdal laya. Sundan niyo si Eric. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, aristuhin, ikulong sa selda 13. Magaganap ang kasaysayan at hatulan ng taong bayan, sila Marcos at Romualdez, at itatayo at ibabangon natin ang dangal ng bansang Pilipinas kasama ang bagong gobyerno na matino at para sa taong bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay! Kahit papano po, I will leave a greetings to all of you. Maligayang Pasko sa bawat pamilyang Pilipino at hangad natin ang pagbabago pagdating ng bagong taon. Yan ang ating panalangin, yan ang ating hangarin bilang mga mamamayan. Maraming salamat, magkikita tayo muli. Babalik tayo, mas marami na. Maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Ka Eric